Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Buhayang May Bold. Umani ng atensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos magbahagi ng isang AI-generated music video sa kanyang social media, isang material na tila patama sa isang hindi pinangalanang mambabatas na umano'y sangkot sa isang iskandal. Sa naturang post na may caption na DJ Meow Meow, Buhayang May Bold. Sa video, tampok ang isang karakter na may ulo ng buhaya, isang simbolikong representasyon na madalas iugnay sa katiwalian, habang paulit-ulit na binibigkas ang mga linyang tila may pinapatamaan. Buhayang may bold, buhayang may iskandal. Alam ba, iyan ang asawa at anak mo? Grabe. Buhayang may bold, buhayang may iskandal. Karapat-dapat ka bang manatili sa Kongreso? Ang mga linyang ito ay malinaw na tumutukoy sa isyu ng moralidad at pagiging karapat-dapat ng isang halal na opisyal, bagamat walang direktang pangalan na binanggit sa video. Ang pag-upload ng naturang video ay kasunod ng serye ng matitinding pahayag ni Barsaga laban sa kapwa mambabatas, kabilang na ang paggamit niya ng salitang buhaya at magnanakaw upang ilarawan ang ilan sa loob ng Kongreso. Grabe. I think pangalawang araw pa lang ito ni Congressman Barsaga na nakabalik sa Kamara pagkatapos ng 2 beses siyang nasuspend. Kapapasok pa lang niya kahapon, meron na, ang dami niya ng birada. Una, sabi niya, bakit may opening prayer sa Kongreso? Ang daming magnanakaw at mga demonyo doon. Then ano ba? May vlog siya, short vlog lang. I'm back at the Crocodile Farm. Tapos ipinakita niya ang plenary hall ng grabe ito. Unstoppable. Baka mamaya makasuhan na naman siya. Baka mamaya isuspend or i-expel na siya nito. But anyway, wala kong alam doon sa kanyang pinapatamaan. But that's the problem with our government officials, ano? Pag ang isang tao marami ng pera, no? Marami ka na ring maisip gawin. Tama yung nakasulat sa Bible. For the love of money is the root of all evil. Tama yun. Ako, buhay ko ito, na naranasan ko. Nung bata-bata pa ako, na nakapagdaanan ko yan, nag-ambisyon ba ng dumami ng pera. At nung may nahawakan na akong pera, yun na, nasira na ang buhay ko. Kaya by experience, alam ko yung salita sa Diyos na the love of money is the root of all evil. Mayroong verse sa Bible din na greediness is idolatry. Kung sobra ng sakin ang isang tao na ang ginodiyos niya ay pera, wala na, malayo na siya sa Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus mismo is, you cannot serve two masters. It's either you hate one and love the other. You cannot serve both God and money. So may punto ng buhay ko noon na ang ginodiyos ko, pera na. Naniniwala pa rin akong may Diyos. In my mind, there is God.
Kaya lang yung Diyos na yun, wala siyang pakialam sa buhay ko. Ang gusto ko, yun ang matupad. So, anong gusto ko? Pera. 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 Yung pala, nagsisimba na ako ng pera. That's greediness. Until, nung ma-realize ko na magulo na ang buhay ko, I repented before God, asked for forgiveness, at humingi ng tulong sa Kanya na palayain ako doon sa pagkaalipin ng love of money. And praise God, dahil dumating na ang punto ng buhay ko na wala na. Kailangan ko pa rin ng pera, why not? Kaya lang, ang pera, ginagamit ko na lang para i-glorify ang Diyos. Ginagamit ko ang pera para lang sa aking pangangailangan. Kaya lang, hindi ko na ginudyos ang pera. Ngayon, kung may pera ko, nandun na yung, instead na dati, akin lahat, hindi na. Kung may blessing, share. Blessing. Kaya nagkaroon ako ng contentment sa buhay. Noon kasi, pag wala kang contentment sa buhay, kaya yun. Gusto mo, million, after billions, after billions, trillions. Kaya yan. Yung mga maletagang, nako, walang katagbawan. Bisaya yung katagbawan. Walang contentment. Gusto nila more and more and more. At kung may pera na, yan. Dahil may pera ka na, marami ka nang magagawa. Kasama na yan yung mga immorality. So, ako ipinagdarasal ko ang ating government officials na sana magkaroon sila ng takot sa Diyos. Sana magkaroon ng righteous governance sa ating bansa. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, most likely, isa kang kurakot na opisyal sa gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa gipatindog sa balay sa Tabangan ng Iro. Sumuna ni ang gipatindog nga balay nga iyang pag-atupan sa gitabang nga Iro. So muna ni ang Iro nga among gihatag nga iyang giatop karon. Subok ha. Ug karon humana gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud sila sa ilang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi og salamat sa nagtabang aning sin nga isa ka bulan nga pagtukod aning among balay aya pag gyud na atupi kay na ay nagtabang sa amoa. Salamat kaayo sa naghatag aning sin ug nakabalay na gyud mi. Salamat pud sa Ginoo. Among anak ug kapinsay sa katuig. Nakikipon lang mo sa imong anak anti kapinsay sa katuig. Kapinsay sa katuig ang ipon namo sa among anak.
Salamat kayo ante. Salamat.